Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guys, Mambasgari channel, a faith healer o matarder sa ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Sagittarius. So Sagi, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating nakakagila? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Tutuklasin at alamin natin. Let's watch this. So there's something guys with a hyphesis. So there's something in hidden agenda or hidden enemy. So may mga bagay sa misteryoso sa likod nito. So may mga bagay na unti-unti mo matutuklasan at may mga bagay na malalaman with unexpected moment. No, may mga unexpected situations nangyayari sa buhay mo ngayon. And there's a full card for leap of faith. Parang sinusubukan din ang iyong tiwala at pananampalataya. No, there's something trust the process or maaaring kailangan mong magtiwala sa lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon. And because there's something that's that card. No, there's something in ending and in your beginning. So may mga bagay na tatapusin na, wawakasan na, babaguhin na at tatanggalin na naman yung bagay na alam na hindi na makakatulong sa iyo. Yung mga bagay na alam na hindi na magsiserve sa iyo. And there's a devil card. Oh my God. No, there is something in evil. Or there is something in ending from this devil plans or there's a devil energy. O tower moment, may taong gusto sumira sa iyo. Gustong pabagsakin ka sa mo, binigyan ka ng karamdaman para masyegi or mamatay. No, mag-ingat po kayo dahil talagang binigyan kanya ng karamdaman. No, talagang sinusubukan ng iyong tiwala at pananampalataya. And there's a two of pentacles, maging balanse ka. No, timbangin mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo. Yung bagay na alam mong makakapaglinaw ng lahat ng katanungan mo. The Pisces represents with the lovers. So, maraming misteryo sa likod ng relasyon. No, kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan pagdating sa relasyon, lagi kang iniiwan. Lagi ka nabibigo sa buhay pag-ibig. Bakit? Yan, malalantad na yan. And there's a Knight of Swords. So, some of you nagkakaroon ka ng sleepless nights, anxieties, no? Worries. And because there's something, guys, with the Four Pentacles for saving money. So, proteksyonan nyo at pangalagaan nyo yung grounds nyo. Even your territory. Para may mga bagay na matatapos na. No? Siguro yung kagipitan. No? Yung financial difficulties or financial loss. And there's a Ten of Swords. Sabi ko na may sumasabot tayo sa tumatrader sa'yo with the devil card Talagang ginagawan kayo ng hindi maganda dito. No? But definitely guys, liliwanag na to sa inyo. No, malalaman mo na ang punot dulo ng lahat kung bakit di nagkakaroon ng struggles pagdating sa love life. So guys, ang tanong nila, no, additional ko lang sa inyo, na bakit sa bawat reading natin, bakit may devil card? Na bakit may negative na nakikita ang baraha natin? Kasi po, Madam Sir, manggagamot po ako. So, natural po na masasagap ko ang mga negative and evil plan or evil spirit na napapaloob sa reading mo. So, madalas po talaga para malaman mo, matuklasan mo, matutunan mo, malaman mo ang kahalagahan ng spirituality sa buhay mo.
So, ibig sabihin nito, kaya laging nakikita yan kasi you don't pay attention. No? Hindi ka nagpe-pay attention. No? Ibig sabihin dito, kailangan mong kumilos at gumalaw at magdesisyon at linawin sa utak mo or palawakin sa kaisipan mo na may gumagambala sa'yo. Ganun po yun, ha? And there's a Three of Cups for celebration coming in. May mga selebrasyon na magaganap dito. No? Maaring magbago na sitwasyon. Maaring makabangon ka na muli sa pagkalugmok. And there's a Justice card. Makakamit mo ang hustisya. No? Ang nararapat na karma na para sa'yo. No? Timbangin mo lang. Hayaan mo lang. Dahil at the end of the time, makukuha mo ang nararapat para sa'yo. And there's the High Priestess and the Lovers, represent with the Two of Cups with a partnership. May kaugnayan talaga about sa pag-ibig at relasyon. No, kung paano ka makipag-collaborate with other people, maging aware ka. Maraming mga hidden agenda dyan. There's an hidden enemies. Maraming misteryo sa likod dito. So there's the Four of Cups, just re-evaluate or analyze kung kailangan yung pag-isipan. Liwanaging linawin. Huwag kang tumatanggap ng pagkain, no, galing sa ibang tao. Kamag-anak man yan, kaibigan man yan. Dahil some of you, madam, hindi ka makatulog. Balisa ka. No, maaaring ginagayuma ka o ginagayuma yung person mo. No? And because there's the Eight of Pentacles, mag-focus ka kung saan ka lalago with the Four of Pentacles. Ito na yung katapusan ng kahibangan. Katapusan na ng kalugmukan. Katapusan na ng kabaliwan ng lahat ng mga sa paligid mo. No, dahil huwag kang magpapalinlang, no? Mag-concentrate ka sa ginagawa mo. Continue what you're doing. And of course, there is something, the Magician for manifestation. See, ano man yung mga pangarap mo, gusto mong gawin, ang ginagawa nito binabaligtad. No? Yung gustong-gusto mong makuha, hindi mo nakukuha. No? Bakit? There is something Mercury retrograde po, no? So, nagkakaroon tayo dito ng unexpected moment. No, na ngayon Leo season. So, natural po yun. But there's something devil card. Ibig sabihin, nagtugma. Kaya, nakakaranas ka ng kung ano-anong bagay ngayong buwan na to. No? So, there's something sabotage. No, sinasabotahe ka, tinatraidor ka, ano man yung bagay na gusto mo, hindi mo nakukuha. At naisa sa katuparan. Yun. And this is the Eight of Wands of past communication, past moment. Mag-ingat ka, nagkakaroon ka ng transaction and messages with your friends and with your relatives and co-workers. Maging aware ka, huwag ka nag-share ng information na pang-privacy with the Tower moment. Pang-bahay, pang-tahanan, pang-pamilya, huwag ka nagkukwento. There's the Two of Pentacles and the Justice card, represented with the Star card. See, hustisya ay maaaring magdala sa'yo sa pagtupad ng mga pangarap mo with the Star card. Now, there is a healing, recovery at pag-asa na makakamtan mo na. For the outcome tayo, there is something, the King of Swords, stop the pattern. Putulin mo na ano man yung bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Yung bagay na hindi nakakatulong sa inyong relasyon, pamilya. And of course, there is something, the Knight of Wands, for slow and steady. Matuto ka maging mahinahon. Huwag kang agresibo. No, matutunan mong pagmasdan, unawain, pag-aralan lahat ng bagay. Masyado ka kasing tiwala. Kaya yan, inaabuso, sinasabotahe, tinatraidor. And there's a Page of Swords, being curiosity. Lagi kang maging mabusisi. No, at mag-concentrate ka sa ginagawa mo. Doon yung bagay na kailangan mo i-prioritize, yung talaga magbibigay sa'yo ng paglago. And of course, there is something, guys, with the Queen of Cups, emotional healing. So, maging kalmado kang pagdating sa emosyon. No, huwag kang padadala ng tension. No, huwag kang padadala ng nararamdaman mo. Dahil yan ang ginagamit, no, para guluhin ka. No, linlangin ka ng mga negatibo. May na-sense ako dito with the spirit, no, with a negative spirit or evil spirit, na parang may gumugulo sa utak mo. Maging aware. And there's a Two of Swords, there's a decision that you need to make. So, kailangan mo mag-decision dito. Kailangan mong mag-decide, no, na pangalagaan, proteksyonan mo anong impormasyon ng mga bagay na meron kayo.
sa pamilya mo. And there's the Hermit card. The answer you need is here. Ipapakita, ilalantad lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Marami kang tanong, marami kang ano, marami kang bakit. No, ito, sasagutin na nito. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa finances and career. Finances and career, love life at kalusugan. So, there's something, guys, with the Four of Wands. Celebration. Some of you, pagdating sa finances, magkakaroon ka ng mga celebration. No, magtutuloy-tuloy na ang pasok ng pera sa iyo. Magiging maganda na kapalaran mo. Magiging maganda na ang sitwasyon mo at ang iyong negosyo hanap buhay. Now, there's a lot of events, gathering. And this is the Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo yun na sa paligid mo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira at makakasama ng sitwasyon mo. No, itong bagay na to hindi makakatulong sa negosyo, trabaho at buhay mo, alisin mo na. And this is something, the King of Cups, there's a devoted for the person na may taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito. And there's another one for slow and steady. Matuto ka maging mahinahon, maging kalmado sa lahat ng gagawin mo. Napakalapit mo na para magtagumpay. Dok, laruhin mo at gawin mo to na matalinong pamamaraan. No? And there's a Five of Cups with something disappointment. No realization. Na may mga tao sa paligid mo na nare-realize nila what they done to you. No? Ano man yung bagay na ginawa nila sa iyo. And there's a Seven with the sneakiness. No? Yung mga panluloko at yung mga taong kasinungalingan sa likod dito, nagkakaroon sila ng realization. No, na pagtatanto nila, pero huwag ka magtitiwala, ha. Hindi porkit nagkakaroon sila ng ganyang thoughts, ay magtitiwala ka na muli. Makinig ka. No, isang pamamaraan na yan para kunin ulit ang loob mo. Pagdating sa love life, there's an Ace of Pentacles, there's something, a big shot. A big money coming in. Pagdating sa finances mo, pagdating sa love life mo, ay konektado ang finances mo. May malaking opportunity sa dadating sa inyong dalawa ng person mo. And there's a Knight of Cups at magtutupad sa mga pangarap niyong dalawa. No? And there's the Moon card with the truth reveal. Ilalantad lahat ng katotohanan sa likod nito. Marami kang bagay na matutuklas sa pagdating sa relasyon. No? And there's a 12 card with the happiness. Magiging masaya at magiging maligaya na ang pamilya mo. No? At ang puso mo. At marami pang bagay, oportunidad na dadapo sa'yo. Maganda ka. No, and there is a Five of Swords. Nagkakaroon kasi ng self-sabotage kasi masyado kang tiwala. No? Masyado ka naniniwala agad-agad sa matatalinhagang salita. Because pagdating sa kalusugan, this is something, the Six of Swords with the transition. Gagaang na ang kalagayan at kalusugan mo. Gaganda na ang pakiramdam mo. Magiging magaang na ang iyong kalusugan. And there's a Page of Cups. Makinig ka sa nararamdaman at intuition mo. Hindi ka ililigaw nito. Dadaling ka sa mas makatotohanan. No, may mga kutob, nararamdaman na dadaling ka dito sa katotohanan. And there's something that's judgment for a wake-up call. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Kailangan mong makinig. Kailangan mong sumunod sa guide ng ating angel spirit. And this is the Queen of Pentacles. Maging practical at secure ka pagdating sa sarili mo at kalusugan mo. No, there's a Knight of Wands for slow and steady. Huwag kang magmadali. No, maging mahinahon ka dahil the more na magmamadali ka, the more nagkakamali ka. No, linawin mo naman bagay na makakatulong sa iyong kalusugan. And there's another sword, there's a success driven. Magtatagumpay ka. Pagdating sa kalusugan, gaganda ang iyong kalagayan. Alam mo, nasa-sense ko dito, isa sa bagay na nagbibigay stress sa iyo, yung toxic environment mo. No, maring hindi ka tanggap ng person mo, ay hindi tanggap ka ng pamilya ng person mo, hindi tanggap yung person mo ng pamilya mo. No, there's something, guys, na merong tutol o hadlang o may humaharang. No? Or maaaring kaya siguro nagkakaleche-leche about sa love life mo, mamaya ginagawang ka pala ng sarili mong pamilya para hindi ka mag-asawa. No? Para hindi ka magkaroon ng pamilya dahil maaaring isa kang breadwinner, provider, ganun. So let's see what is the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then of course, kapag nakapag-isip ka na,
na magiging sagot sa tanong mo, ng question mo at nakapili ka na ng number na gusto mo maging sagot sa tanong mo, please comment down below. Anong number na napili mo? Then of course, guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat sa mga bago nating subscribers, followers, anumang sulok ng mundo. Maraming salamat po. Let's see what is the magical fairy messages advices. So let's watch this. Okay, nandito na tayo with the magical fairy messages advices. With the magical fairy messages advices. So there's something na connect with the nature. So kailangan mo kumonekta sa paligid, sa environment, no? Especially dyan sa yung kailangan mo na unwind, no? Para makapag-isip ka, makalanghap ka ng mga sariwang hangin. And there's a pregnancy, some of you baka magbuntis ka pa. Or there's something a new blessing coming in. O magkakaroon ng revert, no? And of course, your desire is within reach. No naman yung bagay na pinapangarap mo, maaaring makuha mo na at pumabor na sa'yo. What is the yin and yang oracle card? Represent what? Cycle and changes. Nababaguhin ng sistema at cycle ng buhay mo. And there's a self-care na kailangan mo alagaan at mahalin ng sarili mo. No, parang may sense ako na parang, dito guys, toxic. No? It's either family to or environment. And there's a community, sabi ko na nasa paligid mo no? Toxic community, toxic family nga. And there's an eagle, a messages for you. Maraming mensaheng pinababatid sa'yo, you need to pay attention. And there's a dreamer. Marami kang pangarap o marami kang napapanaginipan na kakaiba. What is additional messages with a romance figure for a Mystic Love Oracle deck? And there's an intuitions. So, makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa nararamdaman mo, hindi ka ililigaw nito. And there's a safety comfort, no? Pagdating sa relasyon, safe naman kayo na prison mo. Nga lang talaga, madalas ka ginagawa ng hindi maganda. Archangel Michael messages, self-respect. So, kailangan mo respetuhin yung sarili mo. No? Kailangan mo mahalin ang sarili mo. Alagaan ang sarili mo. I-prioritize yung sarili mo. So, let's see. What is additional messages with a Jesus loving quote said? Let not your heart be troubled, neither let be afraid. So, see, wag mo hayaan ang puso mo ang maguluhan. No? Pwede kang matakot, mangamba, pero wag mong hayaan yan ang maguluhan sa pagpili ng bagay na makakasama mo at the end of the time. So, let's see. What is additional messages with an angel's number? 1, 2, 3, 4 with a good luck. Para naka-line up Now, there's a spirit guides. Talagang ginagabayan ka ng ating angel spirit. You're on the right track. Nasa tamang direksyon ka. Someone from the other side has your back. And encourage you to try something meaningful and best, you will succeed. Observe your surroundings and communicate clearly. Be sure that everything will fall into pieces. Diba? Lahat ng bagay nito ibibigay sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. Na makukuha mo yung stisyang nararapat para sa iyo. Money mo Oracle deck. Represent with a shedding. Mag-ingat ka, may ahas. Sabi ko namin, nagpapalat kayo Nagpapanggap. No? Sa inyong buhay, sa relasyon, sa pamilya. There's a what is a clarifying for a love situation? And there's a crossing over. Bridge the gap between your heart with trust. No? Kumbaga, nag-aalinlangan ka, no? Sa pagtitiwala sa kung ano ba talaga nararamdaman mo. No? Diyan sa kung ano ba talagang sinasabi ng puso mo, there's a two people na maaaring dalawa ang minamahal mo or gusto mo. From the shadow work represent what? Mahal ko o mahal ako. At haray pasabog. And there's something that's close-minded. Openness, receptivity. Kailangan maruto tayong tumanggap ng mga advices and messages with other people. What is clarifying for a life situation?
clarifying for your life situation, reversible learning secrets. Stay open-minded and receptive as you uncover hidden truths and embrace and lesson they offer. Diba? Kailangan matuto ka. Anong sekreto sa likod dito? Handa ka dapat matuto sa lahat na nangyari sa buhay mo. No, wag mong wag mong hayaan na parang mabaon ka dyan sa sitwasyon na yan. No, handa ka dapat tanggapin at buksan ang iyong sarili sa mga bagay o opportunities sa paparating. Handa ka dapat matuto. What lies beneath your future? And there's a finding evidence. Cuff up. Getting cuff cheating. So there's a cheating talaga. Nagkaroon ng cheating lying talaga dito. Maging aware ka, guys. Sa likod dito, ang panloloko or kasinungalingan. What is the part of the lie? Represent what? Represent with one step at a time. So, kailangan na matuto tayo maging makinahon sa bawat takbang na gagawin natin sa buhay natin. I see the mountain ahead and approach it with determination, taking one small step at a time by staying present and focusing on the task at hand. I make steady progress in doing so. I reclaim balance and restore fulfilling life, knowing that each step brings me closer to my goals. Diba? Sa bawat takbang, malapit ka nang matupad yung mga pangarap mo. Malapit ka nang dumating sa bagay na paroroonan mo. Ano ba talaga yung priorities? Ano ba talaga yung kapalaran na nakatakda para sa iyo? Malapit na. So, let's see what is the yes or no pick a card. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, guys. So, welcome back. So, nandito na tayo now with the yes or no pick a card. So, let's start tayo with the number 1. Sino yung nakapili number 1? Ito na yon. So, there is a yes. Wisdom support your root, go deep. Napakalalim nito. Maraming bagay na sumusuporta sa'yo or maraming taong sumusuporta sa'yo dito. Napakalalim ng pinanggagalingan nito. No, at maaaring magdala sa ito ng growth and expansion with a yes. Number 2, there is a yes again. Resurrect old ideas, breath new life into it. So, bumalik ka sa kung ano ba talagang iniisip mo, ano ba talagang gusto mong gawin, baka yung magdala sa'yo sa bagong buhay, bagong simula. Number 3, there is a yes again. You have the answer opening doors access. So, binubuksan ng pintuan para sa bagong oportunidad at sa kasagutan sa lahat ng katanungan mo. No, binibigyan na, tutumbukin, pupuntuhin na. No, liliwanagin na sa buhay mo, ano ba talagang tong mga tanong mo? Ano ba talaga yung gusto mong malaman? Ano ba talaga yung kahihinat na ng buhay at sitwasyon mo? So, ngayong linggong to, ito yung bagay na malalaman mo lahat ng bagay sa buhay mo ngayon. So, guys, this is a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Sagittarius. So, sagi. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away, pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat, guys, and see you the next video. Bye-bye and babush.